Mika, did you hear that? Parang nasa likod natin yun. Narinig mo? Oo, naririnig ko rin. Sabi ko naman kasi sa'yo may naririnig ako eh. Hala, tara na, pasok na tayo. Kinikilabutan ako. Okay, sige, fine. Mika, hindi na to normal. Sige na, multo na kumulto. Ngayong gabi, ang maririnig nating kwento ay galing sa isang letter sender na si Mika. Isang babaeng tumira sa isa tila ordinaryong kondominium. Magandang gabi, Miss France. Ako nga po pala si Mika. Kasama ko ang roommate ko na si Jamie nang lumipat kami sa isang condominium dito sa Maynila. Tahimik, malinis, parang perpekto para magsimula. Pero nung una pa lang naming gabi doon, may kakaiba na kaming naramdaman at unti-unti naming nadiskubre ang lihim na pilit ibinao ng katahimikan at ng isang elevator na para may sariling isip. Bago natin tuluyang simulan ng kwento ni Mika, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga susunod pa nating mga kwentong katatakutan. Ngayon, handa na ba kayong makinig? Grabe, Mika. Ang ganda dito sa bago nating kondo. Ang ganda ng lobby, no? Saka namoy mo yun? May air freshener pa. Grabe. Feeling yayamanin tayo dito. Talo pa yung dati nating inuupahan. Oo nga eh. Ang ganda, no? Sana hindi lang yung lobby. Baka naman mamaya pag-akyat natin ang may lumang apartment na. Saka, wag naman sana may multo. Diyos ko. Hoy, Mika, wag ka magbiro ng ganyan. Huwag mo ko takutin ha, first time kong magkondo. Gusto ko maganda experience natin. Sumakay na kami ni Mika sa elevator. Bitbit ang mga gamit namin. Tahimik, malinis, mabango. Pero hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan. Jamie, narinig mo yun? Bakit parang may ibang sumakay? Ha? Anong may ibang sumakay? Tayong dalawa lang dito, no? Nako, pagod lang yan. Mamaya pag-akyat natin magpahinga ka na. Wala naman tao, oh. Pero in fairness, ang ganda ko sa salamin dito, ha. Pero parang ang weird. Naramdaman ko talaga, Jamie. Parang may sumingit kanina sa pagitan nating dalawa. Pero, wala namang tayong ibang kasama, di ba? Wala, Mika. Ano ka ba? Huwag mo na nga ako takutin. Pinaglululoko mo lang ako, eh. First day natin, ha. Tigilan mo yan. Oo na, sige. Hindi ka naniniwala. Ayan, nandito na tayo sa floor natin. Mika, bakit ganun? Parang sobrang dilim ng hallway. Hello, ang creepy. Parang walang tao dito. Oo nga eh. Pero siguro bagong linis lang. Or siguro kasi late na rin. Tara na. Ayoko dito tumambay sa labas. Pagpasok namin sa unit, okay naman. May amoy lang na parang luma. Pero hindi naman sobrang maamoy. Sakto lang. Parang bagong lipat. Wait lang. Ikaw ba nagbukas ng bintana? Hindi. Pares lang naman tayong kakakyat lang natin dito eh. Sabi din ng caretaker, wala naman daw pumasok dito. Pero bakit bukas na yung bintana? Hoy Mika, huwag kang mag-joke ng ganyan. Sinara ko kaagad ang bintana. Tahimik kami pareho. Nagkatinginan lang. Pero sa loob-loob ko, parang may nauna sa amin dito. Sa unang gabi namin ni Jamie, tahimik. Pero parang may mahina at paulit-ulit na tunog na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Huh? Ba't ganun? Bakit bukas sarado yung elevator? Sabi nung caretaker, mga nakabakasyon pa daw yung ibang tenant sa floor namin ah. Akala ko nung unang gabi, napagod lang ako. Pero kinabukasan, parang mas naging matalas ang pandinig ko. Yung dating hindi mo pinapansin pero biglang naririnig mo na. Tapos parang may mga bagay na gustong magparamdam. Mika, fever naman. Ikaw na magtapon ng basura. May final report lang akong kailangan ko isubmit ngayong gabi. Pakibaba na. Kasi baka ipising tayo dito sa unit eh. Ako lang mag-isa? Sama mo ko. O kaya naman hintayin mo na lang ako dun sa may pinto. Ayoko mag-isa sa hallway. Oo na, sige na. Abangan kita dito sa hallway. Bilisan mo na. Sumakay na ako sa elevator. Tahimik, walang kasabay. Pero habang papalapit na ako sa ground floor. Ha? Jamie?
Paglingon ko, walang tao. Pero ramdam ko yung hininga niya sa batok ko. Yung parang may nakatayo sa likod ko. Pero wala naman akong kasama. Oh, bakit ang tagal mo? Akala ko may kausap ka pa sa loob eh. Ano ba ginawa mo? Hindi. Wala. Wala akong kasama. Grabe ka. Ba't ganyan yung mukha mo? Para kang binagyo. Ano bang meron? Anong nangyari sa'yo? Napangiti ako kahit pilit. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung gusto ko pa bang sumakay sa elevator na to. Hoy, ano nangyari? Bakit pagkagaling mo sa baba, hindi ka na makaimik dyan? May nangyari ba sa'yo? May nakita ka ba sa hallway o sa elevator? Hindi, wala. Parang may something lang sa elevator kanina. Pero ang totoo, yung humihinga sa likod ko, hindi yun basta tunog lang. Ramdam mo na may presensya, na may ibang gustong sumama. Kinabukasan, hindi na ako mapakali. Hindi ko na rin maalis sa isip ko yung nangyari sa elevator. Kaya nung dumaan ako sa lobby, sinubukan kong magtanong. Kuya? Tanong lang po, may CCTV po ba kayo sa loob ng elevator? Yes po, ma'am. Bakit po? May naiwan po ba kayong gamit? Wala naman po, Manong Guard. Parang may gusto lang po sana akong i-check. Kagabi kasi parang may sumabay sa akin eh. Pero wala naman. Sige po. Teka, ito po yung 12 a.m. to 1 a.m. Anong oras po ba kayo bumaba? Mga 12:30 po siguro yon, kuya. Paglabas sa screen, nakita ko yung sarili ko. Bitbit ko yung basura. Pero tahimik. At wala akong kasama. Ayan po. Wala naman po kayong kasama. Bakit po ba? Ayan yan, kuya. Pwede niyo po bang i-post dyan? Dyan po sa likod ko. Ha? Wala naman akong makita. Teka lang. Ano yung nasa sulok ng elevator? Sa gilid ng frame, may anino. Pero walang muka. Parang aninong nakatayo sa sulok ng elevator. Ma'am, baka glare lang yan. Reflection sa salamin. Kuya, malabong glare sa salamin. Kasi wala namang salamin sa sulok na yan, diba? Walang ibang naipaliwanag si Manong Guard. Kaya naman, umakyat na lang ako sa unit namin. Oh, ano yung tinitignan mo sa phone mo? Saka, ang lalim naman ng tingin mo dyan? Wala. Yung CCTV lang natin sa elevator. Nag-request kasi ako dun sa guard kanina eh. Grabe nagpapaka-detective ka na naman dyan. Baka nga multo lang yan. Baka kailangan na nating maglagay ng bahong sa elevator para hindi ka multuin. Gusto kong matawa sa joke ni Jamie. Pero yung nakita ko sa CCTV footage, hindi lang yun gawa-gawa lang. At sa totoo lang, pakiramdam ko, mas lumalapit na siya. Gusto ko na lang sanang kalimutan na yung nakita ko sa CCTV. Pero sa bawat sakay ko sa elevator, parang mas dumarami ang tanong kaysa sa sagot. At ngayong gabi, may kasama na akong sumakay, si Jamie. Akala ko mas magiging kampante ako, pero parang mas lalo lang akong kinilabutan. Tara Mika, selfie tayo. Ang ganda ng ilaw dito sa elevator. Grabe, parang may filter. Ay grabe, Jamie. Ang kulit mo talaga. Dito pa talaga tayo magsi-selfie? Di ka ba natatakot? Bakit? Baka makasama pa natin yung multo mo dito sa shot. Tara na, sige na, smile ka na. Habang tinitignan niya yung picture, napansin ko, medyo natigilan siya. Biglang naging seryoso yung mukha niya. Oh, bakit? Parang napatigil ka dyan. Serious mode? Be, sino yung parang nakasilip sa likod mo sa salamin? Tingnan mo to. Ha? Anong parang nakasilip sa likod ko? Wala naman tayong kasama. Wait. Baka naman smudge lang to. Or baka ako lang to? Pero tingnan mo oh. Tinignan ko yung photo. At doon, sa gilid ng mirror sa taas ng ulo ko, may bahagi ng maitim na anino. Parang
balikat ng isang taong nakatayo sa mismong sulok ng elevator, pero wala yun sa likod ko kanina. Hala, nakakatakot. Ano yan, Mika? Naku, promise, di na ako magjo-joke bukas. Ayoko na rin ng elevator selfie. Sabi ko naman kasi sa'yo may hindi tama sa elevator na to, kaya huwag ka nagbibiro ng ganyan. Hindi na namin ulit pinag-usapan pa ni Jamie ang nangyari sa elevator. Pero mula nun, kapag tumitingin ako sa salamin ng elevator, parang may pwesto doon na hindi ko na kayang titigan ng matagal. Normal lang dapat to na biyahe ko pababa. Gabi, tahimik. Pagbukas ng elevator, may babae akong nakita sa loob. Medyo nakatalikod siya, kaya pumasok lang ako at tinanong siya. Miss? Anong floor po kayo? Hindi siya sumagot. Pero ayos lang. Akala ko baka pagod lang o antok. Pinindot ko yung ground floor. Hala? Ayaw gumana? Hala, bakit ganito? Bakit pataas na? Bakit paakyat tayo? Hala, ano nangyayari? Ba't hindi ko mapindot? Tumingin ako sa paligid, sa salamin. Walang reflection yung babae. Tumingin ako sa tabi ko at doon ko lang napansin, mag-isa lang pala ako. Hala, sino yun? Kanina may kasama ako tao dito sa loob Bakit biglang nawala? Walang label ang floor, walang tao, pero ramdam ko, naghihintay sa labas. Hello, mag-close ka na please, mag-close ka na, mapindot ka na. Hindi ko na iniisip kung glitch lang yon. Alam ko kung ano ang nararamdaman ko. At yung babaeng yon, hindi siya dapat nandun. O, ako ang hindi dapat nandun kasama niya. Oh, akala ko may kadate ka na sa elevator Ang tagal mo. Ano bang ginawa mo sa baba? Akala ko nga rin Akala ko mahihimatay na ako sa takot. 2:00 na ng madaling araw. Gising pa ako. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa kaba. Pagkatapos na nangyari sa elevator, hindi na ako mapakali at ngayong gabi, may narinig na naman ako. Jamie! Jamie! Gising ka pa? Oh, ano ba yun? Bakit? Naantok pa ako. May naririnig kasi ako sa labas ng unit natin. Parang may ingay sa may pinto. Narinig mo ba yun? Parang umiiyak Check mo naman. Baka may tao Ha? Ayoko. Inaantok pa ako. Hayaan mo na lang siya. Hindi naman kumakatok Pero naririnig ko talaga. Sigurado ako. Baka emergency yun. Baka may mga nangyayari na sa labas. Wala tayong kaalam-alam. Dali na. Check mo na please. Tumayo ka na. Ay, ano ba yan? Sige na nga. Saglit lang. Oh, wala naman tao Pinaglololoko mo lang ako, Mika. Pero, kanina lang. Malinaw talaga. Naririnig ko, babae. Parang umiiyak. Seryoso ko, Jamie. Baka naman yung kapitbahay lang natin yun sa kabila. Baka nag-break na naman sila ng jowa niya kaya umiiyak. Lumabas kami saglit. Tahimik ang hallway. Walang bukas na pinto. Walang TV o walang tao. Mika, did you hear that? Parang nasa likod natin yun. Narinig mo? Oo, naririnig ko rin. Sabi ko naman kasi sa'yo may naririnig ako Hala, tara na, pasok na tayo. Kinikilabutan ako. Okay, sige, fine. Mika, hindi na to normal. Sige na, multo na kung multo. Jamie, hindi yun normal na iyak. May lungkot. Pero may galit din Parang may pinipilit sabihin sa atin. Parang gusto niya tayong marinig. Pagbalik namin sa kama, hindi ko na ulit narinig ang iyak. Pero naroon pa rin ang bigat sa dibdib. Yung pakiramdam na kahit nakapikit ka, may nakatingin pa rin sa'yo. Kinabukasan, may kailangan akong i-follow up sa admin office. Sinamahan ako ni Jamie. Habang papaakyat kami, napansin naming dalawa na may isang bahagi ng building na parang hindi napupuntahan ng ibang tao. Ang weird dito sa taas, no? Parang hindi masyadong dinadaanan.
Saka tingnan mo, puro alikabok yung sahig. Oo nga eh. Saka ang dilim din. At parang kung mapapansin mo, mas luma yung design ng hallway dito kesa sa may unit natin. Teka, ano tong kwarto sa dulo? May nakita kaming pinto. Walang label, walang number. Pero hindi naman siya nakasara ng mahigpit. Hala, Mika, storage room ata to. Punong-puno ng lumang papel at kahon. Record room ba to? Hindi naman to nabanggit nung nag-orientation tayo ah. Pumasok kami. May amoy lumang papel, kahoy, parang may halong amag. Pero ang nakakabahala, may mga folder na hindi inaayos. Iba't ibang tao. Tingnan mo to, Mika. Parang incident report, pero hindi naka-file. Tapos, ito, maintenance report din. May pangalan dito. Angela Alvarez. Ha? Angela? Sino naman yun? Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinilabutan sa pangalan na yun. Pero sa ilalim ng papel, may maliit na note. Parang galing sa ibang sulat kamay. Ito yung nakasulat oh. Check panel. Below mirror sa elevator. Huh? Ano ibig sabihin nun? Ha? Oo nga no. Ano kayong ibig sabihin nun? Hala, ano yun? Narinig mo? Uy, wala tayong ginagalaw dyan ah. Bigla na lang may tumunog dyan. Mika, tara na. Umalis na tayo dito. Tara na, baka mabutan tayo dito ng admin. Pagkalabas namin, wala pa ring tao sa floor na yun. Tahimik. Pero ngayon, may iniwan yung kwartong yun sa isip namin. Pangalan at clue. Hindi ko alam kung bakit parang araw-araw may bago kaming nadidiskubre. Pag uwi ko mula sa errands, naabutan ko si Jamie sa may pintuan, may hawak na sobre. Mika oh, may sulat. Nakasingit dito sa ilalim ng pinto natin. Pero parang hindi sa atin to. Ha? Para kanino naman kung hindi yan para sa atin? Ang nakalagay na pangalan dito, Angela Alvarez daw. Pero tingnan mo, same unit ng sa atin. Pero diba, tayo lang dapat ang nakaregister dito? Angela, muli kong narinig ang pangalan na yon. At ang nakakakilabot, parehong pangalan ang nakita namin sa file room. Hindi na ako mapakali. Tumakbo ako at bumalik sa elevator. Dala pa rin sa isip ko yung clue mula sa folder ni Angela. Check panel, below mirror. Check panel, below mirror. Ayun, may compartment. Sa loob ng compartment, may nakita akong bracelet. Silver, may pangalan na nakaukit. Angela? Sino ka ba talaga, Angela? Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Hindi yung hangin galing air ventilation. Iba, parang hininga. Oh, saan ka galing? Nagulat ako. Bigla ka nalang tumakbo pa elevator. Bakit? May naiwan ka ba sa lobby? Naalala mo yung sulat sa pinto kanina, Angela Alvarez? Mika, feeling ko, baka siya yung... Jamie, nakita ko to sa elevator oh. Nakatago sa likod ng salamin. Angela ang pangalan. Mika, hindi kaya siya yung multo na nagpapakita sa'yo? At baka dati na rin siyang nakatira sa unit na to. Hindi kami nagsalita ng matagal, pero pareho naming alam, hindi aksidente ang pagkakatagpo namin kay Angela. At siguro, hindi pa siya umaalis. Simula nang makita namin ang bracelet ni Angela, hindi na nawala sa isip namin ang tanong, ano ba talaga ang nangyari sa kanya? At kung bakit parang hindi siya matahimik? Pero ang sagot, nagsimula sa dingding ng sarili naming kwarto. Oh, Jamie, ano naman ginagawa mo dyan? Pati naman yung pader pinupunasan mo pa. Bored na bored ka na ba? Hindi naman. Gusto ko lang naman linisin to. Pero tignan mo, habang nililinis ko to, may napansin ako. Bakit parang iba yung part ng wall na to? Parang hindi pantay yung pintura. Ha? Anong di part ng pintura?
Baka naman kasi nirenovate lang nila, nirepaint lang. Ito, tingnan mo. Dito sa tabi ng kama natin, parang may lumang sulat or parang something sa ilalim niya. Sinubukan naman naming i-scratch ng konti ang pader at unti-unti may mga letrang lumilitaw. Hindi buo ang sentence, pero sapat na para manindig ang mga balahibo namin. Tingnan mo, Mika, oh. Dito, sa part na to, ang nakasulat, hindi ako nakalabas. Tapos dito naman sa bandang ilalim, tulungan mo ako. Ano yun? Hindi kaya si Angela to, Jamie? Dito siya nagsulat? Mika, paano kaya kung humihingi talaga ng tulong sa atin si Angela? What if dito siya sa building na to? Alam mo na. Jamie, tama na. Huwag na muna tayo magsalita hanggat di pa tayo nakakasigurado. Hindi ko alam kung saan siya umuhugot ng lakas para magsulat sa mismong pader. Pero sigurado ako, ginawa niya yon dahil walang ibang makikinig at baka umaasa siyang balang araw may makakita. Mika, kung totoo nga to, ibig sabihin ba, hindi lang siya basta multo? Parang nakakulong siya? Sa totoo lang, hindi ko rin alam eh. Pero parang may gustong iparating si Angela sa atin at baka hindi siya ang panganib dito. Baka siya ang biktima. Habang tinitignan ko yung mga salitang sinulat sa pader, parang nararamdaman ko kung gaano siya kalungkot at katakot, kung gaano siya naghihintay. At ngayon, kami na lang ang makakarinig sa kwento niya. Habang tumatagal, mas tumitindi na ang nararamdaman naming koneksyon sa pangalan ni Angela. Si Jamie, na madalas pabiro, biglang naging tahimik habang may tinitignan sa laptop. Mika, tignan mo. Naalala mo yung elevator glitch dati? Yung nag-o-open ng kusa kahit walang tao? Actually, nag-follow up pala ako sa tech support natin. May sinend silang test audio log from that night. Parang system check galing sa radio ng guard. Oh? System check? May audio? Anong sabi sa audio? Oo, meron. Ang sabi dito, galing daw sa radio transmission ng security habang inaayos yung elevator logs. Gusto mong pakinggan? O sige, try natin. Roger, copy. 12th floor, clear. Moving sa stairwell. Proceeding to final sweep. Stand by. Huwag niyo akong iwan dito. Mika, halika. Pakinggan mo to. May naririnig ako. Sige nga, ulitin mo nga. Roger, copy. 12th floor, clear. Moving sa stairwell. Proceeding to final sweep. Stand by. Huwag niyo akong iwan dito. Mika, hindi yan guard. At hindi yan test audio. Parang boses ng babae na nasa loob ng elevator mismo. Tama si Jamie. Boses nga yun ng taong takot na takot. At kung tama ang kutob ko, boses yun ni Angela. Paano kung nai-record talaga yung huling beses na nakita siya? Paano kung yun na yung huling sigaw niya, Mika? Jamie, kung totoo nga yan, may nangyari nga sa elevator na hindi alam ng karamihan. Hindi multo ang narinig namin. Hindi rin ito prank o signal glitch. Ito ay boses ng isang taong naiwan. At ngayon, kami ang unang nakarinig muli sa kanya. Nung gabing ding yun, nagpaiwan ako sa unit habang si Jamie bumaba para mag-pick up ng food delivery. Hello? Kuya Rene? Andyan po kayo? Oh, bakit Iha? Kuya Rene, itatanong ko lang po sana kung naka-duty na po ba kayo dito mga 2 to 3 years ago? Ay oo. Bakit mo naman naitanong yan? Itatanong ko lang po sana kuya kung may tenant po ba kayong Angela ang pangalan dati? Angela Alvarez. Nabanggit lang po ng iba.
Parang kilala po kasi nila eh. Hindi ko kilala. Marami nang dumaan dito. Hindi ko na maalala lahat. Ganun po ba? Unit 12B raw siya dati eh. Same unit daw namin ngayon. Baka matagal na yon. Matagal na napalitan ng mga records dito. Ganun po ba? O sige, salamat na lang po, Mang Rene. Akyat na po ako. Pagbalik ni Jamie, napansin ko na parang may bumabagabag sa isip niya. Mika, bakit ganun? Tinanong ko si Kuya Rene tungkol kay Angela. Pero ang bilis niyang umiwas. Parang may tinatago. Oh? Sa tingin mo may alam siya? Hindi ko sigurado eh. Pero ramdam ko, may ayaw siyang ipasabi. Gusto mong subukan natin mamayang madaling araw? Doon nagsimula ang plano namin ni Jamie. Si Jamie ang mangdidistract kay Mang Rene, habang ako ang susubok sumilip sa loob ng guard station. 2:00 na ng madaling araw, tahimik ang buong lobby. Lumapit si Jamie sa bintana ng guard station. Kunwari, magtatanong tungkol sa delivery policy. Habang kinakausap niya si Kuya Rene, dahan-dahan akong sumilip sa loob. May nakita akong lumang folder. Nasa ilalim to ang isang logbook at envelope ng mga incident report na hindi pa nasasubmit. July 18? Elevator repair request. Sparkling sa panel. Status? Denied by building owner? Tapos, July 19 naman. Exactly 2 a.m. Elevator stalled. Electrical short? Bakit no technician dispatch? Halos di ako makahinga. Grabe, sobrang delikado pala ng elevator na yon at hindi ito ang unang beses na nireklamo. Pagkatapos kong makita ang mga records sa security guard office, sinenyasan ko na si Jamie na umakyat na kami. O ano? Anong balita? Grabe, ang tagal mo naman kung ano-ano na tuloy pinagsasabi ko kay Mang Rene. Ay, wala akong direktang nakita tungkol kay Angela eh. Pero nakita ko yung pattern. Paulit-ulit na nire-request si paayos yung elevator. Pero lagi ring nire-refuse ng building owner. Tapos, nung July 18, may reported na issue. Tapos nung kinabukasan, July 19, nagkaroon na siya ng short circuit. Tapos after nun, wala nang log entry ang elevator for weeks. Tapos napansin ko rin na bago na yung elevator unit na nilagay. Grabe naman. Hindi lang unsafe yung elevator. Pwede ring may matrap dyan sa loob. Pero, paano kaya kung... Bigla kaming napatigil. Nagkatinginan kami. Pareho naming naiisip, paano kung si Angela nga ang naiwan doon? Hindi ako agad-agad nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko yung nakita ko, yung request na hindi ipinaayos, yung report na hindi isinama, at yung elevator na hindi naayos, na posible ding sanhi ng aksidente. Sa panaginip ko, nasa loob ako ng elevator. Ako, pero hindi rin ako eh. Hala, bakit ayaw bumukas nito? Tao po, tulungan niyo po ako. Ayaw bumukas ng elevator. Nandito pa ako. Hindi ako nakababa. Tulungan niyo ako. Ramdam na ramdam ko yung init, yung takot, yung pag-abot sa emergency button na hindi gumagana. At sa sulok ng mata ko, isang babae. Napilit kinakalampag ang pinto ng elevator para lang marinig siya at wag siyang iwan. Ano yun? Grabe yung panaginip ko. Mika? Okay ka lang? Ano nangyari? Nananaginip ka lang, Mika. Mika, yung braso mo. Pagtingin ko sa braso ko, may bakas, may itim, at parang abo. Hindi ko alam kung panaginip lang o paalala ng isang totoong nangyari. Pero isa lang ang malinaw. Gusto niya kaming makaramdam ng takot, ng init, at ng pagkakakulong. Kinabukasan si Jamie nagpunta sa admin office. Ayaw niya akong isama. Baka raw may masabi akong magdulot ng problema. Pero pagbalik niya, wala silang sinabi, Mika. Ang dami kong tinanong tungkol sa maintenance history, sa dating mga tenants,
Pero puro, sorry, we don't have that information. Puro ganun ang sagot nila. Parang program ang lahat ng tao dito. Na-mention mo ba si Angela? Hindi pa nga eh. Wala pa akong sinasabi pero mga naka-defensive na silang lahat. Pakiramdam namin, parang may script ang mga tao dito. Parang bawal magsalita. At mas lalo naming napatunayan na may tinatago ang building. Pagkagaling namin sa labas, may napansin akong papel na nakasiksik sa ilalim ng pinto. Ha? Ano tong papel na to? At ang nakasulat, huwag ka nang makialam. Ano ibig sabihin nito? Oh, Nika, ano yan? Sinong naglagay niyan? Walang pangalan, walang sulat kamay, print lang, parang galing sa office printer. Nika, parang iba na to ah. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang umalis na lang tayo dito? Hindi, mas lalo na ngayon. Hindi na lang takot ang nararamdaman ko. May gustong ibunyag si Angela at kung kami na lang ang nakakarinig, dapat naming pakinggan. Akala ko ako lang ang nakakaramdam. Ako lang ang binabangungot. Pero ilang gabing matapos naming matanggap yung sulat, napansin kong parang iba na rin ang kilos ni Jamie. Nika, alam mo ba kanina, sa elevator ng pag-akyat ko, parang may kasunod ako. Pero paglingon ko, wala. Hindi mo yan first time, no, Jamie? Last week, sa hagdan, may narinig ka rin, di ba? Oo, meron din. At minsan, parang may bumubulong. Pero wala namang tao sa likod ko. Hindi lang ako. Hindi lang panaginip. May nagmamasid sa amin. Jamie, anong oras na ba? Nag-set ka ba ng alarm? Ano na, 10? Wait, Nika. O bakit? Anong meron? Sa salamin. May dumaan sa likod mo. Wala naman ah. Ano sinasabi mo? Nika, seryoso. Hindi ako nagbibiro. May anino talaga akong nakita kanina. Babae. Dumaan sa likod mo. Tumayo ang balahibo ko. Gusto kong hindi maniwala, pero nakita ko sa mukha ni Jamie, hindi nga siya nagsisinungaling. Sa panahon ngayon, hindi ko na alam kung saan kami dapat tumingin. Ang gusali, di ko mambibig. Ang multo, tahimik pero malinaw. At ngayon, dalawa na kaming nakakakita. Akala namin, si Angela lang ang nagpaparamdam. Pero habang tumatagal, parang may iba pang humaharang. Hindi multo, pero parang may gustong pumigil sa amin. Nika, napapansin mo lately, kapag may tinatanong tayo, parang lahat, sabay-sabay na ayaw magsalita. Oo nga eh, parang may nagbabantay sa nangyari kay Angela. Parang hindi lang multo ang kalaban natin dito. Lumabas ako para magtapon ng basura. Tahimik ang hallway, pero ramdam mo yung pakiramdam na parang sinusundan ka ng tingin. Bumukas mag-isa ang elevator. Walang tao, walang boses, pero yung bigat ng pakiramdam, nandun pa rin. Angela? Angela, ikaw ba to? Pero walang sagot. Walang laman ng elevator. Parang may gusto kang maintindihan, pero hindi ka pinapansin. Oh, bakit ang tagal mo? Okay ka lang? May nangyari na naman ba sa elevator? As usual, bumubukas na naman yung elevator mag-isa. Grabe. Minsan sa totoo lang, parang natatakot na akong gumamit ng elevator eh. Di naman pwede kasi nasa 12th floor tayo. Hays, ano ba yan? Sa bawat araw na nandito kami, gustuhin man naming tulungang makakuha ng hustisya si Angela, pero wala namang makuhang impormasyon sa totoong nangyari sa kanya. Pero may bigla akong naisip, baka kailangan na naming hanapin ang pamilya ni Angela. Wala nang sumasagot sa admin, wala ring sumasagot sa tanong namin. Kaya isang gabi, nagdesisyon si Jamie, hanapin ang pamilya ni Angela. Mika, may nakita akong lumang Facebook post. Mukhang kapatid niya. Nakatag si Angela eh. Graduation picture from 3 years ago. Sure ka bang sila yun? Pareho ang ipilido eh. Saka
Parehong taon nung nawala siya. Wala rin siyang update after July 2022. Nag-message na ako. Makailang ulit kaming nag-check. Walang reply. Hanggang biglang tumunog ang cellphone ni Jamie. Ay, hello po ma'am. Hello? Hello po? Hello po ma'am. Kami po yung nagtatanong tungkol kay Angela. Wala na siya rito. Nasa ibang bansa na si Angela. Huwag niyo na siyang hanapin. Ma'am, gusto lang po sana naming malaman kung... Huwag niyo nang ungkatin pa. Tapos na ang lahat. Walang nangyaring masama. Wala siyang iniwang multo. Wala siyang iniwang kwento. Kaya huwag na kayong makialam pa. Sa mga narinig namin, parang sinabuyan kami ng malamig na tubig. Hindi denial ang narinig namin. Parang may takot pa din. At parang scripted. Mika, sa tingin mo, bakit kaya ganun yung mga magulang ni Angela? Bakit parang ayaw nilang alamin kung ano nangyari sa anak nila? Hindi ko na rin alam. Pero kung totoo ngang wala si Angela at umalis lang, bakit parang pilit silang tumatakas sa mga tanong? Ang mga patay, tahimik. Pero ang mga naiwan, minsan mas takot pa sa multo. Simula ng tawag namin na yon sa magulang ni Angela, wala na kaming inaasahan. Tahimik ang buong linggo. Pero isang gabi, habang nag-aayos kami ng hapunan... Jamie, ano yun? Narinig mo? Oo, parang may papel sa sahig. Galing sa labas. Oo nga, ito ang nakasulat. Alam kong naghihinala kayo na may namatay sa building na to. Yun din ang nararamdaman ko. At hindi mali ang akala ninyo. Meron talagang babaeng namatay dito, pero tinatago nila. Itong sinabi. Sino yan? Bakit parang alam niya ang lahat? Pero walang pangalan. Walang sulat kamay. Computer printed. Maingat. Tahimik. Pero totoo. Jamie, hindi lang tayo nakakaramdam dito. May isa pang saksi. At sinusubukan niyang magsalita. Hindi kami mapakali matapos mabasa ang sulat. Walang pangalan, walang mukha. Pero sa dami ng tahimik sa paligid, may isang tao na gusto na ring ilabas ang totoo. Sige, itry ko kayang isearch sa internet. Saglit ito. Fire incident, July 2022. Baka may makita tayong kahit na anong ebidensya or news. Ano? May nakita ka ba? Puro generic news lang eh. Minor fire contained, no injuries reported. Pero teka. Ito, may nakita ako. July 19, 2022. A short circuit inside the elevator shaft of a high-rise condominium caused by a brief fire. Building was evacuated. Initial report said no one was inside. But unverified source claimed that the elevator failed while in use. Ano ibig sabihin nun? Habang ginagamit yung elevator, dun siya nasunog? Saka, walang pangalan? Walang confirmation kung may sakay? Wala eh. Parang tinanggal lahat ng sensitibong detalye. Pero tanggalin mo yung mga bulak sa wording. Ibig sabihin lang yan, may sakay. At itinago nila. Hindi ito full confirmation. Pero para sa amin, sapat na. Yung date, yung elevator, yung sunog, yung pagkakalimot, at ang pinakatugma, yung sinabi sa dulo ng article. No further investigation was required. The case is considered closed. Closed. Pero may nawawala. At kung hindi dahil sa mga iniwang pahiwatig, baka hindi na namin kailanman malalaman. Sinimulan ko ng isulat ang lahat, hindi para maglabas ng takot, kundi para ipagtanggol ang isang kwento na sinubukang itago. Okay, sige. So, name, Angela Alvarez, July 19, 2022, sakay ng elevator, hindi na lumabas, sunog, walang pangalan sa report, pero may saksi, may multo, may babala. So far, ito yung mga nakuha nating information. Sa totoo lang, Mika,
alam ko hindi tayo dapat natatakot. Pero may part sa akin na parang nagsisisi na ako. Ha? Saan naman? Saan ka nagsisisi at bakit? Dito, sa iniimbestigahan natin. Kasi parang binuksan natin ulit yung isang kwento na sinadyang ibaon ng tahimik. Pero sa dami ng sinubukang manahimik, may isang bagay na ayaw tumigil. At kung kami lang ang natirang handang makinig, bakit kami titigil? Ano yun? Sino yun? Narinig mo yun, Mika? Sandali, parang nasa labas natin. Wait, check ko. Ha? Kuya? Sino ka? Jamie, sino yan? Sino yung nasa labas? Wala. Nagkamali lang ako ng unit. Alis na ako. Kuya, saglit! Sino ka ba talaga? Nagulat kami pareho sa nakita naming lalaki sa labas ng pinto. Hindi siya familiar, tahimik, at halatang ayaw makipag-usap. Kaya naman hinabol ko siya at pinigilan. Kuya! Kuya, saglit! Ikaw ba yung nag-iwan ng sulat sa pinto namin kahapon? Bakit ayaw mong humarap sa amin? Oo nga. Ikaw ba yon, kuya? Anong pangalan mo? Sorry. Ako nga pala si Carlo. Tenant din ako dito. Bakit mo kami binigyan ng sulat? May alam ka ba tungkol kay Angela? Sa tingin ko, hindi ako dapat makailam dito. Pero kung may ibang magsasabi, baka mas paniwalaan nyo. Kasi ako, baka hindi. Anong ibig sabihin mong baka hindi ka namin paniwalaan? Bakit naman? Totoo ba? Nandun ka nung gabi ng sunog? Nakita mo ba si Angela? Oo. Magkasabay sana kaming sasakay sa elevator. Pero naiwan ko yung cellphone ko sa unit. Kaya bumalik ako. Si Angela. Siya ang huling pumasok sa elevator. Tapos, ano na nangyari nung sumakay si Angela sa elevator? Pagkatapos, may pumutok. Biglang nagkagulo. May usok. Tapos sabi ng admin, walang sakay ang elevator. Pero nakita ko siya. Si Angela ang huling pumasok. What do you mean na sinabi ng admin na walang sakay elevator? Pero sabi mo nakita mong pumasok si Angela. So hindi na na-rescue si Angela? Hindi ko sigurado. Wala na akong narinig mula sa kanya. At mula noon, hindi na siya bumalik. Ilang buwan walang tumira sa unit niya. Tapos, biglang may kumuha na lang ng mga gamit niya. Pero hindi siya bumalik kahit kailan. Grabe. So totoo nga. May namatay. Pero bakit parang walang may gustong umamin? Doon namin nakumpirma na hindi multo ang bumibisita sa amin, kundi isang boses na pinatahimik. Isang taong takot, pero handang magsabi. At kung totoo nga lahat ng sinasabi niya, ibig sabihin, lahat din na nadidinig namin mula pa noon ay totoo. Matagal kaming naghintay kung may magsasabi pa, pero wala. Kaya kami na ang nagsalita, hindi sa admin, hindi sa barangay, kundi sa buong mundo. I-post mo na, Mika. Kahit anong mangyari, Angela deserves this. Ayan, okay na Jamie, posted na. Ang kwento ni Angela, kwento namin online. Lahat ng nahanap namin, ang sulat, ang saksi, ang mga reports, ang hindi inaming sunog. Grabe, walang nagsabi na may namatay sa elevator. Cover up. Hindi to aksidente. Negligence to. Justice for Angela! Lumabas ang katotohanan na matagal nang may request for elevator repair, pero hindi ito pinayagan ng building owner. Mahal daw ang gastos. Na sinadya nilang itago ang insidente dahil sa kasagsagan noon ng sales ng kondo nila. Maraming gustong kumuha at alam nila na pag lumabas ang issue na ito ay wala nang bibili ng mga unit. At ang pinakamasakit sa lahat, binayaran ng pamilya ni Angela para manahimik, para huwag magreklamo, para huwag magdemanda. Hindi kami investigative journals, hindi rin kami paranormal experts,
maordinaryong tao lang kami na sinundan ang pangapakiramdam namin. At ngayon, sa wakas, narinig na rin siya. Si Angela ay hindi kwentong multo. Isa siyang paalala na minsan ang pinaka nakakatakot ay yung mga taong may kapangyarihan na kayang patahimikin kahit ang mga boses ng mga patay. Salamat po sa lahat ng nakinig sa aking kwento at sana wag na tayong tumahimik sa harap ng katotohanan. Ako po si Mika at ito po ang kwento namin. Kung umabot po kayo hanggang sa dulo ng ating video, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ma-miss ang mga bago nating kwentong katatakutan. Hanggang sa muli, kita-kita tayo.